Ayan, no? So, good day po sa lahat and welcome po to IMG International Marketing Group. Okay, no? So, ang topic po natin ngayon is about IMG, no? So, anong klaseng company po ba ang IMG? And again, so welcome to Financial Literacy Program. So, ito po ay para po sa lahat. Right? Yan, no? So, magpakilala po muna ako. I'm Arlene Susatona Adobas. Isa po kong Associate Financial Planner. Former employee po ako dati ng Toshiba Philippines and dati rin po akong OFW. So, Certified Associate Financial Planner, Certified Life Insurance Underwriter. And IMG Senior Marketing Director, Mutual Fund Investor at Entrepreneur. So, I joined IMG po May 2, 2015. So, 9 years na po ako dito sa IMG na nagtuturo po ng financial education. Yan. So, IMG po is the largest brokerage company in the Philippines. As IMG member po, you have access to major providers po. No? So, ibig sabihin po, pag tayo ay part ng IMG community, meron tayong access po dito sa mga companies po na to. Yan. No? Kung kailangan natin ng healthcare, meron po tayo dito. Mga life insurance, meron din. Mga investment po sa mutual funds, meron din. Real estate, no? Or kung tayo ay bibili ng condo, may access po tayo. Mga general insurance and allied services. So, ibig sabihin, pag part ka ng IMG, dito sa mga companies po na to, may access na rin po tayo. Okay? So, next, company profile, no? So, ito po, ibig sabihin po ng IMG, International Marketing Group. So, pagdating po sa mga offices ng IMG, so nasa Makati po ang main office natin. Okay? So, meron po tayong 3 offices sa Makati. So, ito po yung Omnis Tower. Next, yung Kings Court 1 and the World Center. Yeah. So, ito pong Omnis Tower, ito po yung pinaka-building po ng IMG, no, sa Makati. Kung tayo ay medyo malapit lang po, no, dito sa Makati, pwede nating bisitahin or puntahan yung mga offices po ng IMG. Okay, so pagdating naman po sa legalities ng IMG, tayo po ay nakaregister sa SEC or Securities and Exchange Commission Philippines. So ito po yung kanyang registration number. And pagdating din sa IC or Insurance Commission's license number, mayroon din po tayo dito. No? So yan po yung kumbaga katibayan na legal po talaga ang IMG. Yan. So gano'n na po katagal ang IMG? So ang IMG po ay 22 years na nagtuturo ng financial education. So, hindi lang po siya dito sa Pilipinas, kundi worldwide po tayo. No? So, meaning, sa iba't ibang bansa, meron din IMG na nagtuturo ng financial education. And established po siya ng March 7, 2002. So, ganun na po katagal ang company ng IMG. So, kung yung iba, no, so iniisip baka scam IMG, no, so hindi po ganun tatagal ang isang company kung yan po ay hindi legal. Okay, no? So, 22 years na nagtuturo ng financial education. Yan. So, ito naman po yung mga tao na naturuan na ng financial education. No? So, yan po yung mga na-orient na or kumbaga, mga umattend na ng ganitong orientation, no? So, sila po yung mga yan. Okay? And next, so dito po sa IMG, wala po tayong ibang ginagamit na tool. Okay? So, ito lang po. Itong book po na to. Ayan, no? So, nakikita po ba yung book? Ayan, no? Yung The Secret to Saving and Building Your Future. So, sabi nga dito, taking control of your money. Okay, di ba? No? So, ano pong gusto natin? Yung pera ba yung nagko-control sa atin or yung tayo yung nagko-control sa pera? Siyempre, mas gusto natin na tayo yung nagko-control po sa pera.
Yan. So, we educate people with the right money mindset. No? So, dito sa IMG, meron po tayong 4 na konsepto na tinuturo. Okay? No? So, ito pong 4 na to, focus po tayo dito sa 4 na konsepto po na to. Okay? So, unang-una po dyan, yung solid financial foundation. Pangalawa, yung abundance formula. And yung pangatlo po, yung X-curve. And yung last, yung rule of 72. Okay? No? So, explain ko po ito isa-isa. Ayan. So, una po, yung solid financial foundation. Na kung mapapansin natin, dito po sa book na to, nakawak ko, ayan, kita po. Ayan, no? So, hindi siya masyadong kita dito sa, sa camera. Okay, no? So, yung solid financial foundation, yan po yung unang page ng, ng book. No? So, paano ba natin i-build ng tama yung ating solid financial foundation? So, sabi po dito, ayan, no? So, disiplina. Anong klaseng disiplina po yan? Yan po yung kung tayo magastos, di ba? Walang naiipon, dapat nakontrol natin or nagdidisiplina natin yung sarili natin. Dapat alam natin kung paano i-handle yung sarili natin, lalo na po pag tayo ay magastos, di ba? Kung gumagastos tapos wala namang kabuluhan yung pinagpagastusan natin. Okay, so dapat po may disiplina tayo sa sarili natin. Next, dapat mayroon tayong healthcare. Okay? So bakit po kailangan mayroon tayong healthcare? Yan man ay long-term o short-term. Kasi po ang healthcare yan ay napakahalaga sa buhay natin. Bakit? Kasi pag nagkasakit tayo at wala tayong healthcare, hindi po tayo agad-agad pumunta sa hospital. Diba? Lalo na kung wala ring pera. Diba? Kasi po sa hospital, pag pumunta ka, ang tinatanong po dyan, kung may healthcare tayo. Okay? Kung walang healthcare, tatanungin kung mayroon tayong pang-down. Diba? Kung wala tayong pang-down sa hospital, hindi po tayo agad-agad inaasikaso. So, dapat mayroon tayong healthcare. Okay? So, kung meron ka namang healthcare ngayon dahil isa kang empleyado, so maganda po yan. Pero dapat ang paghandaan din natin yung hindi na tayo employed, di ba? Kasi pag tayo ay nawala sa isang company, naiiwan din po yung healthcare natin. Katulad ko po nang nag-resign ako sa Toshiba, no? So, inaiwan po yung healthcare ko. Ibig sabihin, hindi yun pinapadala. So, dapat meron din tayong healthcare kahit na hindi na tayo employed. Okay? Para pag nagkasakit po tayo, yan yung pwede natin gamitin sa hospital na pambayan. Next, dapat meron tayong life protection, no? So, dapat meron din tayong insurance. So, wag po tayong matakot sa insurance kasi po yung insurance, yun yung pwede nating maiwan sa family natin once po na bigla tayong kinuha ni Lord. Diba? So, lalo na po kung tayo lang yung inaasahan sa family, no? Kung tayo lang yung nagtatrabaho, tapos bigla tayong nawala sa mundo. So, yung insurance, yun yung may iwan sa family natin para patuloy po silang kumain. Oh, di ba? So, lalo na kung meron kang pinag-aaral na anak or kapatid or pinsan, no? Bila kang nawala, so patuloy na mag-aaral po sila kasi meron kang insurance na maiiwan sa kanila. Okay? Next, ito po yung debt management. So, dapat na ma-manage din natin yung ating utang. Di ba? Kasi po, pag madaming utang, sobrang nakaka-stress. Di ba? So, dapat ang utang po, mayroong 2 klase yan. Good debts and bad debts. Bad debt siya kung yan ay mangungutang ka lang para sa luro mo. Diba? May mga ganun po. And good debts naman yan, kung yan po ay mangungutang ka, pwede mong gamitin na pang negosyo. Okay? So, dapat na-manage ng tama para hindi tayo nalulubog po sa utang. Next, yung emergency fund. So, dapat meron din tayong emergency fund na bibuild natin yan. Kasi po, meron mga scenarios na dumadating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Diba? Katulad na lang po ng bagyo. Okay? Yung bagyo, pag sobrang lakas ng bagyo, meron nasisiraan ng bahay, binabaha, or nawawala yung bubong ng bahay. Diba? So, kung meron tayong naitabi, na emergency fund na pwede nating dukutin, yun pwede nating bigruhin para may paggawa yung bahay natin. Diba? Or kung mayroong bigla ang pagkakagastusan. Okay? No? So, dapat meron tayong naitatabi para
Kasi kalimitan, di ba, ang naging emergency fund natin kapag wala tayong nagtatabi, yung mangutang. Kaya tayo nalulubog sa utang. Di ba po? So, dapat meron kang naitatabi na pang-emergency mo talaga. Di ba? Kung meron kang sasakyan, bigla nasira yung sasakyan mo, dapat meron kang mag-withdraw na pwedeng pampagawa dun sa sasakyan. Nawalan ng trabaho. Di ba? So, dapat meron kang madudukot na pang-apply mo uli para makapaghanap ka ng trabaho. Okay? So, paghandaan po natin tong emergency fund. Last po yung investment, no? So yan po yung mga solid investment, 'di ba? So yung bahay, lupa or may mga negosyo tayo. Yan po yung investment. So kalimitan po tayo, dito lang tayo nakafocus sa investment na 'to. No, investment lang. Wala po tayo dito mga nasa baba. Ibig sabihin po, kung yan lang, yung investment lang ang meron tayo, hindi po ganun katibay yung condition natin. Bakit? Kasi kung puro investment ka lang, meron kang bahay at lupa, meron kang mga negosyo, wala ka nitong mga nasa baba. For example na lang po, may nagkasakit sa family or ikaw mismo nagkasakit ka at wala kang healthcare. So, ang nangyayari po dyan, yung investment natin, unti-unting nababawasan. Diba? So, kasi pag na-hospital ka, sabi ko nga kanina, pag na-hospital lang hinahanap, healthcare. Pag walang healthcare, kailangan mag-down ka. Okay? So, kung wala ka namang pang-down, di ba, wala kang pera, so kailangan mong magbawas dun sa investment mo para lang meron kang pambayad sa hospital. Okay? So, dapat po, napaghahandaan muna natin itong mga nasa baba bago po tayo mag-focus taas para po matibay yung pundasyon natin. Okay, no? So, wag lang po dito sa investment. So, kalimitan, di ba, mas nalulubog pa tayo sa tawag dito sa utang or isang iglap lang biglang nawawala talaga lahat ng investment natin dahil lang sa isang sakit at wala kang care. Okay? Again, paghandaan po natin itong mga nasa baba bago po yung nasa taas para po matibay yung pundasyon natin. Next, na konsepto po itong abundance formula. Okay, no? So lahat naman po tayo, marunong tayong mag-ipon. Diba? Kahit nga bata, marunong sa maglagay sa sa alkansya. Pero po, sa pag-iipon, meron po yan sinusundan na formula. No? So ito po yung abundance formula. Sabi po dito, Piga in your surplus. So 100, 10, 20, and 70 formula. So 100% na income daw po natin, dapat yung 10% nilalagay natin yan sa tithes. Or kung sino yung tinutulungan natin, meron tayong tinutulungan na charity, at least 10% po yung ibibigay natin. Next, yung 20%. So ito pong 20%, yan yung para sa sarili natin. Okay? Again, pagdating po ng income natin every month, yung 100% na income natin every month, yung 10% sa tithes, yung 20% para sa sarili. Ganun po yung gagawin natin pag tayo ay sumasahod monthly. And yung natitirang 70% na yan yung pagka-share natin sa mga gastusin natin sa bahay. Okay? Kung ikaw man ay mahilig bumili ng gamit mo, personal, so at least 70% lang yung gagastusin natin. Okay? Huwag pong kakalimutan yung 20% na ipunin para sa sarili. Okay? Kasi po yung 20% na yan, pag inipon natin yan, ngayon, pagdating po ng panahon, yan yung magiging kakampi natin. Okay? Bakit? So, next concept po natin itong X-curve. Yan, no? So, dito po sa X-curve yan po, no? So, mayroong dalawang line po dyan. Unang-una po yung blue line. Yan, no? Yung money line, and then yung isa po yung responsibility line or yung red line. So, tayo po, bata pa lang, malaki na yung mga responsibilidad natin. Bakit? Dahil po dito sa mga to. Yung pagkain natin, everyday, yung tirahan natin, clothes, no? So, education, and then health, and utang. So, lahat po yan sa nanggagaling. Lahat po yan nanggagaling dito sa ating active income. Dito natin kinukuha po sa ating active income or yung trabaho natin ngayon. So, dapat habang bata pa lang tayo, ito pong money line, itong blue line, pinapatas natin yan. So, dito po natin ipapasok yung 20% na galing sa income natin.
yung 20% na para sa sarili natin. So, lagay po natin dito. Ipunin natin siya. So, bakit kailangan natin mag-ipon ng 20%? No, or bakit natin kailangan ilagay dito sa blue line? Kasi po, pagdating ng panahon, no, yung mga responsibilidad natin ngayon, pagdating po ng panahon, lahat yan, madadala pa natin. No? Di ba pag tayo ay tumanda na, kakain pa tayo, kailangan pa natin ng tirahan, so lalong-lalo na po itong health. Di ba? So nagkakaroon ng sakit ng tao kapag medyo umiidad-idad na. So dapat paghandaan po natin yung ating retirement years. No? So, and ang ginawa na, ang gagawin natin ngayon, 20%, isave natin yan. Na pagdating po ng panahon, mayroon tayong sinasabing passive income. Or, yung ipon mo ngayon, pagdating ng panahon, yan naman po yung magtatrabaho po para sa atin. Okay? So sabi nga, ang word po na life, merong if sa gitna. What if you die too soon? Get sick or live too long. So, syempre lahat naman gusto natin dito sa live too long. Okay? So, hindi natin masasabi yung buhay natin, no? Kasi si Lord lang po yung nakakaalam yan kung kailan tayo kukunin. Pero dapat paghandaan natin itong tatlo na to. What if tayo ay kunin ni Lord na mas maaga? So, dapat mayroong may iwan sa family natin na income replacement. Or meron tayong may iwan na insurance sa kanila para patuloy pong mabuhay yung family natin. So, what if naman tayo ay magkasakit? No? So, dapat meron tayo magagamit na healthcare. Kahit tayo ay hindi na-employed. Yan po yung sinasabing long term. No? So, dapat meron tayong healthcare na magagamit once na tayo ay nagkasakit. What if naman tayo ay mabuhay ng mas mahabang panahon? So, ito po yung lahat. Ito yung gusto natin na mabuhay ng mas mahabang panahon. Or yung live too long. So, kapag ang ginawa natin na hindi tayo nag-save ngayon, nabuhay ka ng mas mahabang panahon, ang mangyayari po dyan, tulong ang mga kailangan natin. Diba? Or pagpapasahan tayo ng anak natin, at kaya minsan naman, di ba, ayaw alagaan ng anak kasi nga, pabigat po tayo sa kanila. Or malaki din yung mga responsibilidad ng anak natin. Diba? So, dapat pagandaan po natin itong give tulong para ang mangyayari po sa atin, pag-aagaw-agawan tayo kasi meron tayong dito. Okay? So, again po, itong AGS curve na to ay napakahalaga. Okay? So, mag-ipon tayo ngayon. Pagdating po ng panahon, yung ipon natin, yan yung magiging kakampi natin. Yung 20% na yan, pagdating po ng panahon, yan yung magtatrabaho para sa atin. Okay? Kahit wala na tayong trabaho niyan, meron pa rin tayong pera na siya yung gumagawa para patuloy tayo. Kumbaga, yan yung magiging kakampi mo na para patuloy tayong kumain. Yung ipon natin. Okay? Kapag wala tayong ipon, tayo ay tumanda, kawawa po tayo. Okay? Paghandaan po yung ating live too long or yung ating retirement years. Last po na concept, yung Rule of 72. So, ito pong Rule of 72 ay galing po yan kay Lolo Albert Einstein, no? So, sa kanya po galing yan, no? Yung Rule of 72. And ito pong Rule of 72, ginagamit po yan sa mga investment company, like po mga bangko, no? So, ito yung formula po na ginagamit, yung 72. Sabi nga po dito, the Rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return, no? So, dinidivide lang po yung 72 kung magkano po yung interest na binibigay sa atin. And doon lang natin malalaman kung kailan po dodoble yung investment natin. For example po, no, so nag-invest tayo, meron tayong 10,000 pesos ngayon, in-invest natin sa bangko. Ang ginawa ni bangko, binigyan ka ng 1%. So, i-divide lang natin yung 72. 72 divided 1% equals 72. Ibig sabihin, yung 10,000 mo, dodoble siya every 72 years. So, ganun po siya katagal. No? So, ganun po gamitin yung Rule of 72. Yan, no? So, ito po yung apat na concept na tinuturo natin dito sa ING. No? So, I hope meron po kayong natutunan dito sa apat na konsepto po na to. No? So, napakahalaga po nito sa buhay natin at kailangan nating i-apply po yan. Okay? Next po tayo.
Yan, no? So, ang IM brand ambassador po natin dito, si Ms. Corina Sanchez Rojas. Yan, next, si Senator Rapi Tulfo, no? So, siya po ay part ng IMG community. And dati po, no, so mayroon nagsasabi na ang IMG ay scam. Pero ngayon, di ba, so masasabi pa ba natin na scam ang IMG, di ba? So, si Senator Rapi Tulfo ay isang part na ng IMG community. Diba? Hindi po siya magiging part ng IMG community kung scam ang IMG po. Yeah, so ang goal po ng IMG ay 30 million. 30 million na maturuan natin ng financial literacy by year of 2030. Yan, no? So, ang natuturuan na po natin ngayon ay nasa 12.6 million na po. No? So, ganun na po kadami ang natutulungan natin or dadala natin dito po sa IMG or nai-educate po natin. Yan. When you become a member po ng IMG or kapag tayo ay part po ng IMG community, so ito po yung mga top benefits na meron tayo. Yan, no? Top 63 benefits po yan. No? So, meron po yan separate na, na orientation para mas maintindihan natin kung ano ba yung mga benefits po na yan. Okay? Yan. So, enroll in IMG as a member to have access. Yan, no? So, ito po, magkano po ang membership natin sa IMG, no? 6,000 pesos po yan. One time, lifetime na po yan. No? So, kailangan natin mag-renew ng 1,500 every year. Okay, no? So, bakit kailangan natin mag-renew, no? So, ang IMG po ay lifetime, no? Lifetime po yan. So, kailangan lang mag-renew. Bakit kailangan mag-renew? So, si IMG po ay parang kumuha ka lang ng passport. Ang passport po na i-expire po siya every 10 years. So, ang ginagawa natin, pag na-expire, nagre-renew tayo. So, ganun din po dito sa IMG. Re-renew tayo para ma-active po yung mga top benefits natin. At the same time, yung code po natin. Okay? So, 6,000 pesos ang membership natin sa IMG. Pero, kung tayo po ay isang OFW or international, so ang membership po natin dito or yung enrollment natin ay nasa 9,000 to 12,000. So, depende po yan kung nasaang bansa po tayo. Yan. No? So, pag tayo part ng IMG, ito po yung ilan sa mga benefits na meron tayo. So, unang-una, limited financial education. Number 2, members page portal. So, number 3, meron tayong 1,000 pesos initial investment to Soldivo Fund. Yan, no? So, ibig sabihin, pag part ka ng IMG community, so meron ka na agad na 1,000 pesos initial investment po sa mga companies po na to, like yung Jollibee, PBO, SM. No? Ibig sabihin, partner mo na po sila. Next, 100,000 or to 600,000. International, yan, no? Kapag international tayo, 600,000. Kapag Philippines naman, nasa 100,000 personal accident insurance. Next, number 5, meron tayong 50K life insurance. Number 6, unlimited free consultation to Kaiser Medical Center. So, ibig sabihin, libre po yan pag tayo nagkakonsulta sa Kaiser Medical Center. And number 7, discount on laboratories at Kaiser Medical Center. And yung family natin, may discount din po sila once na sila ay nagpa-laboratories. Yan. Number 8, 2 eyeglasses frame every year po, no? So, free po ito, yung dalawang eyeglasses, no? So, wala po yan bayad. Every year po yan. So, number 9, discounts on all financial products needs. No? So, dito po sa IMG, meron tayong mga discounts. Okay? And number 10, so discount on special training and certifications. No? Meron din tayong mga training dito na discount, may nakaka-discount po tayo. And number 11, entrepreneurship program. So, pwede tayong maging financial educator or pwede natin gawin yung mission ng IMG para medyo madagdagan yung ating cash flow. Okay, number 12, travel the world, no? Or free with qualifications and more up to 63 IMG members benefits, no? So, ito lang po yung top benefits ng IMG once na tayo ay nag-enroll.
And you are a broker of all your financial service, no? So dito po kapag tayo ay part ng IMG, ikaw mismo yung broker lahat ng mga needs mo. Yeah. Ito po, no? So hindi mo na kailangan maghanap ng broker, no? For example, maghahanap ka ng healthcare, investment po. So dito, pag part ka ng IMG, ikaw na mismo yung agent or broker po. Yan. And unti-unti, yung solid financial condition mo, mabibuild mo na po siya. Okay? Pag tayo ay part ng IMG community. Next, meron po tayong sariling portal natin once na tayo ay nag-enroll sa IMG. No? So ito po ay pwede nating buksan sa cellphone natin, sa laptop, or any device na meron po tayo. So, transparent po lahat ng benefits natin dito. Ibig sabihin, pag binuksan mo yung portal mo, no, may sarili po tayo dito, username and password. Kapag binuksan mo siya, lahat po ng mga benefits ng IMG, makikita mo siya. No? Yan, nandyan po siya lahat. Online, basta meron lang tayong data. Yan. Pati yung investment natin, makikita rin po natin mismo dito sa portal natin. Okay? So, meron pong tatlong solution ang IMG, no? So, financial solutions, unang-una po yung unang-unang yung education, no? Sapat pong kaalaman sa tamang paghawak ng perang pinaghihirapan natin. Next, execution. Access kung paano paghandaan ng maayos ang ating financial future. And last po yung entrepreneurship, no? Meron tayong access para magkaroon ng additional source of income sa financial industry. Okay? And next, no, so 3 stages of financial life. So, unang-una, man at work. Yan, no? So, nagtatrabaho tayo para sa mga bills natin or para sa mga bayaran natin po. No? Next, man and money at work. Yan, no? Sahod mo or investment mo. And last, or number 3, money at work. Yan, no? So, nasaan po tayo ngayon dyan? Yan. So, ano ba yung gusto natin pagdating ng panahon? Yan. Siyempre, dito tayo sa ang investment, no, ang nagbibigay ng income sa atin. So, kung gagawin natin, mag-ipon tayo 20% galing sa income natin pagdating ng panahon, ayan na, ito na yung patulog-tulog ka na lang or pa-travel-travel pero yung ipon mo, yan yung nagtatrabaho naman sa'yo pagdating ng panahon. Yan, IMG Entrepreneurship Program, no? So, share the IMG mission to your family. So, dapat yung buong family natin nakakapag-ipon din sila ng tama or natuturuan din natin sila. So, pwede natin dalhin sila dito sa IMG, no? Kasi hindi pwede na ikaw lang ang marunong mag-ipon. So, dapat yung family natin, natuturuan din natin sila mag-ipon. Okay? So, dapat lahat marunong mag-ipon. Yan, no? So, congratulations for you taking your first step to financial success. Yan, no? So, be a part po ng IMG community and build natin yung ating solid financial condition, no? So, para po pagdating ng panahon, para-paras tayong merong ipon. Yan, no? So, ito po yung aking QR code. Pwede nyo iskanin yan. Kung meron po tayo mga questions, pwede nyo po ako i-PM. Yan. I hope po meron kayong natutunan sa training po na ito, no? So, to God be the glory. No? So, thank you po sa lahat na nakinig, no? So, I hope meron kayong natutunan sa akin, no? So, you can message na lang po or PM na lang natin kung sino po yung nagbigay sa atin ng video na to para po dun sa mga questions natin. Okay, so salamat po. Ayan, so ingat po ang lahat. God bless po.